Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kapag nagkaroon ng pagkukulang sa atin ng taong ating mahal, madalas na naghahanap tayo ng atensyon mula sa ibang tao. At doon nagsisimula ang maling pagmamahal para sa maliring tao. Ikaw ka barangay, handa ka bang isakripisyo ang matagal nyo ng relasyon ng partner mo para papasukin ang isang panibagong tao sa buhay mo? Dear Mama Mia, walang perpektong tao sa mundong ito. Kaya wala ring perpektong relasyon. Kaya lang madalas ang pagkakamali o pagkukulang ng taong mahal natin ang nagiging dahilan para magkasala tayo sa ating karelasyon. At eventually, magmahal ng maling tao. Mahirap naman kasi talagang pigilan ng puso. Lalo na kapag natagpuan na nito ang tao na totoong nagpapasaya nito. Good day, Mama Mia. I'm Roland, 30 years old, isang engineer at isa sa mga loyal listeners ninyo. Hindi ko alam kung kailan nyo magagawang basahin at i-ere itong sulat ko. Dahil sigurado kasi ako na sobrang dami ng mga nagpapadala sa inyo ng sulat araw-araw. Pero matagalan man bago ko marinig sa inyong programa na Barangay Love Stories, ay handa naman akong maghintay dahil alam ko na maraming makaka-relate sa kwento ko sa oras na basahin nyo na itong sulat ko. Sa high school, nagsimula ang relasyon namin ni Carmi. At noon pa man ay kilala ko na talaga siya bilang tao na maraming pangarap at priorities sa buhay. Mama Mia, supportive boyfriend naman ako kaya palagi kong pinaparamdam sa kanya noon ang aking suporta at pagmamahal. At nang pareho na kaming nakapagtapos ng pag-aaral sa college, ay tanggap ko na noon na pangatlo lang ako sa mga priorities niya sa buhay. Una kasi ay ang pangarap niya para sa future ng pamilya niya. Pangalawa ay ang trabaho niya. At ako nga ang pangatlo. Ganun pa man ay kinasanayan ko na lang na halos sa 10 taon na relasyon naming dalawa ay palaging mas marami ang oras niya para sa trabaho kesa sa akin. Happy 10th anniversary, babe! Happy 10th anniversary din, babe! Thank you sa pagdala mo sa akin sa magandang resort na to. Ang ganda ng beach sa labas, tapos sobrang special pa ng kwarto na kinuha mo para sa ating dalawa. Mabuti naman at nagustuhan mo. Pero gusto ko lang din malaman mo na wala nang mas special pa sa buhay ko kung hindi ikaw lang, babe. Ang sweet naman talaga ng babe ko. Thank you ulit, ha? Wala yun. Ako nga ang dapat na magpasalamat sa'yo eh. Kasi pumayag ka na mag-leave muna ng ilang araw sa trabaho para matuloy itong out-of-town vacation natin. Ang tagal na rin kasi nating plano to na ngayon lang natuloy. Sorry talaga, babe, kung masyado ako naging busy sa trabaho ko. Alam mo naman na ginagawa ko rin to. Para sa future nating dalawa. Naiintindihan ko yun kaya huwag ka mag-alala. Palagi lang ako nandito sa tabi mo para suportahan ka sa lahat ng ginagawa mo, lalo na pagdating sa trabaho. Grabe, ang swerte ko talaga na ikaw ang boyfriend ko. Paano na lang pala kung hindi tayo nagkakilala noon? Siguro hanggang ngayon, single pa rin ako kasi walang tatagal na lalaki sa akin dahil sa sobrang workaholic ko. Kung mahal ka talaga ng isang tao, hindi siya mapapagod na maghintay para sa oras na ibibigay mo sa kanya. Kaya nga hindi ako napagod sa 10 taon na magkarelasyon tayo eh. Kasi mahal na mahal kita, Carmi. At mahal na mahal din kita. Basta makuha ko lang talaga yung target ko na promotion sa trabaho, makakabawi rin ako sa'yo, babe. Pwede namang ngayon ka na bumawi sa espesyal na kwarto na to, babe. Uy, babe! Ano ba yung
paghalik-halik mo dyan sa liig ko. At mas makikiliti ka pa sa gagawin ko sa'yo mamaya. Uy, grabe ka ha. Hindi ka pa nga masyadong nakakainom ng alak pero parang ang dami mo ng balak. Marami talaga. At sisiguraduhin ko na pareho tayong hindi makakabangon mamaya sa pagod. Uy, sandali lang babe ha. Nagre-ring ang cellphone ko. Aabutin ko lang sandali. Mamaya mo na sagutin yan. Hala, si Sir Roy pala yung tumatawag sa akin. Operations manager namin sa trabaho to babe. Saglit lang ha, sasagutin ko lang to kasi baka importante yung tawag niya. Babe, naka-vacation leave ka ngayon sa trabaho kaya dapat hindi ka sumasagot ng mga tawag tungkol sa trabaho ngayon. Sandali lang to, promise. Hello, Sir Roy? Hi, Carmi, start na ng leave mo ngayon, tama? Yes po, naka-vacation leave nga po ako ngayon. Mabilis lang, Carmi. Paki-forward mo naman sa akin yung report na pinaasikaso ko sa'yo kahapon, please. Hindi po na-forward sa inyo yung report na in-endorse ko kay Kathy? Hindi eh. Sige po, sandali lang. Dala ko naman yung laptop ko dito kaya magagawa ko po kaagad yung report na kailangan nyo. Thank you, Carmi. Maaasahan ka talaga. Pasensya na ha kung naistorbo kita sa leave mo. Thank you ulit. Okay po, wala pong problema. Sige po, bye! Okay, bye. Sandali lang, babe Oh, saan ka pupunta, babe? Kukunin ko lang ang laptop ko kasi may report na pinapaasikaso sa akin si Sir Roy. Absent din pala yung office mate na pinag-endorsan ko ng trabaho na yon. Deadline na bukas kaya kailangan kong matapos yun ngayon. So, ibig sabihin, magtatrabaho ka pa rin habang nasa bakasyon tayong dalawa? Sorry talaga, babe. Susubukan ko na matapos kaagad to. Promise. Ay, ano pa nga ba? Pupunta na lang din muna ako sa restaurant nitong hotel para hindi ako makaabala sa gagawin mo. Dadalhan na lang din kita ng pagkain at inumin dito mamaya. Kung may gusto kang ipabili sa akin sa labas, i-text o tawagan mo na lang ako. Sige, babe. Salamat ulit. Bye! Mama Mia, ang girlfriend kong si Carmi na nga siguro ang isa sa mga perfect description ng career woman at sobrang workaholic na tao. Matagal na kaming may plano noon na mag-out of town vacation pero palaging hindi natutuloy dahil sa trabaho niya. Naalala ko tuloy noong 8th anniversary namin. Flight na dapat namin ni Carmi kinabukasan papuntang Cebu para doon mag-celebrate. Hindi rin yun natuloy kasi kinailangan niyang pumasok sa trabaho dahil marami ang absent sa mga kaopisina niya. Marami kasi sa mga ito ang sabay-sabay na nagkadayariya dahil sa kinain nila sa kanilang kantin. At kagaya ng paulit-ulit niyang ginagawa, hindi na niya natanggihan pa ang pakiusap ng mga boss niya na bawiin ang vacation leave at pumasok na lang sa trabaho. Sumama talaga ang loob ko dahil sa pangyayaring yun pero dahil sincere naman ang pagsusori ni Carmi ay kaagad din kaming nagkaayos noon, Mama Mia. Sa totoo lang, malaki na rin talaga ang tampo ko kay Carmi, Mama Mia. Pero syempre, hindi ko yun pinapahalata o sinasabi sa kanya noon. Ayoko naman kasing maging selfish at immature para kunin ang lahat ng atensyon niya. Kaya lang, may mga bagay kasi sa buhay natin na kahit kinasanayan na nating gawin, ay nahihirapan pa rin tayo, lalo na kapag tayo ang mas nag-e-effort sa isang relasyon. Hello, babe. Bakit napatawag ka? Hi, babe. May request sana ako. Ano yon? May gusto ka bang ipabili na pagkain sa akin? Nandito pa rin naman ako sa restaurant. Nagpapalipas na ng oras. Wala akong gustong ipabili sa'yo. Pero ayos lang ba kung mamaya ka na lang bumalik dito sa kwarto natin? Ha? Bakit naman? May online meeting kasi kami ng boss ko. Pero saglit lang naman to. Kaya okay lang ba kung mamaya ka na bumalik? Ay, may choice ba ako? Ayan, babe. Thank you. Tawagan na lang kita kapag tapos
tapos na yung meeting namin. I love you! Bye! I love you too. Bye. Naku, mukhang mauubos na naman sa trabaho ang oras niya habang nandito kami sa resort ah. Walang iya. Hi! Okay lang ba makishare ng table sa'yo? Ha? Sige, ayos lang. Salamat! Wala na kasing bakanting lamesa tsaka upuan dito sa loob ng restaurant. Ang dami palang tao dito kapag Biyernes. Alam mo naman tayong mga Pinoy. Biyernes talaga ang pinakamasayang araw para sa atin. Kasi huling araw ng trabaho. Tama ka dyan. Kaya nga dito ko rin naisipan na magbakasyon kasama ng boyfriend ko para mag-enjoy kaming dalawa. Kaya lang, hindi niya naman ako sinipot. Mas inuna niya pa ang trabaho niya kaysa mag-celebrate ng anniversary namin na matagal nang nakaplano. Talaga? Hindi ka sinamahan ng boyfriend mo dito dahil sa trabaho niya? Oo, ganun na nga. Pero bakit ka natatawa? Hindi kaya nakakatawa yung piliin ng partner mo ang trabaho niya kaysa sa'yo. Sorry miss kung hindi ko napigilang matawa. Anniversary din kasi namin ng girlfriend ko ngayon. Talaga? Ay teka, ininjan ka rin ba kagaya ng ginawa ng boyfriend ko sa akin? Hindi, pero parang ganun na rin na nangyari. Kasama ko siya dito sa resort para mag-celebrate ng 10th anniversary namin. Kaya lang nandun siya ngayon sa kwarto namin at nagkatrabaho. Kakatawag niya nga lang sa akin para sabihin na huwag muna akong babalik sa kwarto. Kasi may online meeting daw sila ng mga boss niya. Akalain mo yon, pareho pala tayo ng sitwasyon ngayon. Parehong hindi pinili ng mga partner natin dahil sa trabaho nila. Sinabi mo pa. Kaya sorry talaga kung medyo natawa ako sa kinuwento mo kanina. Nagulat lang ako kasi parehong workaholic ang mga partner natin. Ayos lang. Kahit naman siguro ako, matatawa kung sakaling ikaw ang unang nagkwento sa ating dalawa. By the way, Luz nga pala. Ako naman si Roland. Nice to meet you, Luz. Ganon din ako. Gusto mong uminom ngayon kahit konti lang? Sagot ko. Para naman maramdaman natin na may sineselebrate tayong espesyal na okasyon sa araw na to. Sige ba? Hindi ko natatanggihan yan. Mukha namang magtatagal pa si Carmi na ka-meeting ang mga boss niya. Tatawag na ako ng waiter para maka-order na tayo. Mama Mia! Nakakatawa talaga ang naging pagkikita namin ni Luz ng gabing yun sa restaurant ng isang beach resort kung saan dapat ay masaya kaming nagsa-celebrate ni Carmi ng aming 10th anniversary. Kami pa talaga ni Luz na nangungulila sa oras ng mga partner namin ang pinagsama sa iisang lamesa ng mga oras na yon. Ang dami tuloy naming napagkwentuhan noon ni Luz habang umiinom ng alak. Mga bagay na tungkol sa mga partners namin at sa pagiging workaholic nila. Nag-text na rin noon si Carmi na tapos na ang meeting nila pero busy pa rin daw siya sa report na tinatrabaho niya. Kaya bigyan ko raw muna siya ng oras para tapusin yon. Kaya naman nagpatuloy na lang muna kami ni Luz sa pag-iinuman at kwentuhan naming dalawa. Hindi rin naman kami masyadong nalasing noon dahil konti lang din ang nainom naming alak. Sapat na rin ang mga oras na yon para magkapalitan kami ng cellphone numbers bago kami nagpaalam sa isa't isa. Nalaman ko rin noon na taga Maynila lang din pala siya kaya nagkasundo kami na magkita ulit kapag nakauwi na kami pareho. Nang makabalik ako sa kwarto namin ay nabutan kong tulog na si Carmi sa kama habang katabi ang bukas na laptop niya. Kinuha ko na lang ang laptop niya at nilagay sa malapit na lamesa bago ko inayos ang higa ng girlfriend ko. Pagkatapos Mama Mia ay sinubukan ko siyang lambingin at romansahin noon. Pero kagaya nga ng inaasahan ko, tumanggi siya sa gusto kong mangyari at sinabi niya na gusto na lang daw muna niyang matulog at magpahinga dahil napagod siya sa ginagawa niyang report nung gabing yun. Mama Mia! Sa 2 araw na bakasyon namin sa isang beach resort,
ay walang ibang ginawa si Carmi kung hindi ang asikasuhin ang tinatrabaho niya sa kanyang laptop. Nainis ako noon pero hindi ko na lang pinakita sa kanya dahil ayoko nang mas masira pa ang araw na dapat ay pareho kaming masaya at nag-e-enjoy sa magandang lugar na yon. Kaya bumalik kami ni Carmi na hindi ko pinapahalata sa kanya na naiinis ako sa nangyaring bakasyon naming dalawa. Dahil bad trip talaga ako noon, Mama Mia, ay naisipan ko na lang na tawagan si Luz para maglabas ng sama ng loob sa kanya. Sakto naman nakakauwi niya lang din noon at kagaya ko ay masama rin ang loob niya dahil hindi pa rin sila nagkikita ng kanyang boyfriend. Nasa isang out of town conference daw ito kaya wala pang oras para sa kanya. Gusto nga raw sana ni Luz na sumunod sa boyfriend niya pero sinabi naman daw nito na hindi pwedeng sumunod doon ang hindi nito kasama sa trabaho. At dahil pareho kaming masama pa rin ang loob ng mga panahon na yun, ay nagdesisyon kaming dalawa na muling magkita para magkwentuhan ng mga hinanakit namin sa aming mga karelasyon. Hi, Roland! Kanina ka pa? Hindi naman. Medyo kararating ko lang din dito. Uy, sorry kung medyo na-late ako. Wala kasing kasama yung pamangkin ko sa bahay. Kaya hindi ka agad ako nakaalis kanina. Ayos lang. Hindi naman ako nainip sa paghihintay sa'yo. May tanong pala ako. Sure ka ba na ayos lang sa girlfriend mo na makipagkita sa akin ngayon? I mean, ayoko kasi ng gulo kaya kung silosa ang girlfriend mo, ayos lang naman sa akin kahit sa cellphone na lang tayo mag-usap. Hindi silosa si Carmi, kaya huwag ka mag-alala. Walang babae na bigla na lang susugod dito sa lamesa natin at sasampalin ka, kagaya ng mga nangyayari sa mga drama sa TV. Mabuti naman kung ganon. Ayoko lang din kasi ng gulo, baka madamay pa ang relasyon namin ni Joshua. Pareho lang tayo. Ayoko rin na magulong relasyon. Tsaka sinabi ko rin naman kay Carmi na may kikitain akong kaibigan na babae ngayong hapon. Nakakatawa naman kasi pareho rin pala tayo ng sinabi sa mga partner natin. Talaga? Ganon din ang sinabi mo sa boyfriend mo? Oo! Magkausap kami sa cellphone kanina bago ako makarating dito sa coffee shop. Tinanong niya lang kung saan ang lakad ko at sinong kasama ko. Sabi ko sa kanya na kaibigan kong lalaki ang imimit ko ngayon. Tinignan ko lang din talaga kung magsiselos ba siya at magre-react o magiging wala lang yun sa kanya. Anong ending? Nagselos ba siya? Hindi nga Sinabihan niya lang ako na mag-iingat ako pa uwi mamaya at wag na raw akong masyadong magpagabi. Magsisimula na rin kasi yung conference nila kaya binaba na rin niya agad ang tawag. Ang lala rin talaga ng pagiging workaholic ng boyfriend mo, no? Sinabi mo pa. Mabuti nga natitiis ko pa talaga ang ugali niya na yun Kung hindi, baka matagal ko na siyang hiniwalayan. Sinasabi ko rin yan sa sarili ko tuwing pipiliin ni Carmi ang trabaho niya kaysa sa akin. Kagaya nga nangyari dun sa beach resort na dapat celebration ng 10th anniversary namin. Kung alam ko lang na dala niya ang laptop niya dun, dapat gumawa na ako ng paraan para mawala o masira yun bago pa kami makarating dun. Grabe ka! Ang sama nang naisip mo na yan. Nakakainis kasi talaga yung ginawa niya Hindi ko na nga lang pinakita o sinabi sa kanya na naiinis ako noon kasi baka mag-away pa kaming dalawa. Ibig sabihin, hindi ka open sa kanya tungkol sa nararamdaman mo sa pagiging workaholic niya? Matagal nang hindi. Kasi alam ko naman ang isasagot niya sa akin. Na ginagawa niya lahat yon para sa future namin dalawa. Ayan ang problema kapag masyado tayong nakafocus sa future natin. Masyado na nating napapabayaan ang present. Kaya dapat balanse lang Kung kaya nating mag-focus para sa future, dapat kaya rin nating gawin yon para sa present. Yun nga lang, malas natin kasi hindi yun kayang gawin ng mga partner natin. Oo nga Ay, sana talaga magkaugali na lang kayo ni Carmi. At sana rin magkaugali na lang kayo ni Joshua. Mama Mia,
may mga tao talaga sigurong magkapareho ng ugali. Ang sabi nga nila, mas bagay na maging magkarelasyon ang dalawang tao na magkaibang personalidad. Pero para sa akin kasi, pagdating sa relasyon, dapat marunong tayong magbigay at tumanggap. Hindi yung hinahayaan na lang natin na sa lahat ng oras, tayo lang ang palaging nagbibigay. Kaya rin siguro ginagawa na lang din ni Carmi ang gusto niya pagdating sa relasyon namin at trabaho niya dahil yun ang nakasanayan niya. Pero nang mga araw na magkasama kami ni Luz, ang dami kong na-realize noon, Mama Mia, na dapat hindi natin hinahayaan ang ating sarili na malungkot at mahirapan sa loob ng isang relasyon. Ang daming pina-realize sa akin ni Luz, kahit nasa parehong sitwasyon lang din naman kaming dalawa. Ang kaibahan lang niya sa akin ay marunong siyang maglabas ng sama ng loob sa boyfriend niya. Pero kahit ginagawa niya yun, ay hindi pa rin nagiging maayos ang relasyon nilang dalawa. Mahirap talaga kapag masyado mong mahal ang isang tao, Mama Mia. Kahit alam mo na nahihirapan at nasasaktan ka na, pilit ka pa rin kumakapit para lang hindi siya mawala sa buhay mo. Bakit ngayon ka lang, Roland? Sorry, Luz. Hinatid ko pa kasi si Carmi sa place niya. Kaya late ko na rin nabasa ang text mo sa akin. Kasama mo pala ang girlfriend mo kanina. Ayos lang yun. At least may oras ka para sa kanya. Bakit pala bigla ka nagayang uminom ngayon? Tsaka anong oras ka pa ba dito sa bar? Ang dami na kasing bote ng alak dito sa lamesa mo na walang laman. Dami mo namang tanong. Hindi naman kita boyfriend. Hindi mo nga ako boyfriend. Pero kaibigan mo naman ako, kaya concerned ako sa'yo, Luz. Ay, bakit kasi hindi na lang naging kagaya ng ugali mong boyfriend ko? Kung nangyari siguro yon, hindi ako nasasaktan ng ganito ngayon. Ano ba kasing nangyari? Sabihin mo na sa akin. Baka sakaling may maitulong ako sa'yo. Break na kasi kami ni Joshua. Ha? Bakit? Anong nangyari? Di ba kahit paano, nag-uusap pa rin naman kayo tungkol sa issue mo sa kanya? Tsaka natitiis mo rin naman yung pagiging workaholic niya, di ba? Wala eh. Hindi ko na talaga kayang tiisin pa ang ugali niya. Hindi ko na kaya maging second priority na lang. Alam mo bang may flight dapat kami bukas papuntang Korea para magbakasyon? At last year pa namin plinano yun. Nakapagbayad na nga kami ng advance sa hotel na tutuluyan namin dun eh. Pero nasan si Joshua ngayon? Andun! Lumipad papuntang Palawan para sa isa na namang conference na para sa trabaho niya. Nakakainis na, Roland. Hindi na talaga nakakatuwa ang ginagawa niya sa akin at sa relasyon naming dalawa. Ay, nangyari din sa amin ni Carmi yan nung 8th anniversary namin. Yung dapat na magbabakasyon kami sa Cebu. Pero hindi natuloy dahil din sa trabaho niya. Roland, masaya ka pa ba sa relasyon yung dalawa ni Carmi? Ha? Tinatanong ko kung masaya ka pa ba sa relasyon nyo ni Carmi. Kung mahal mo pa ba siya? O nangihinayang ka na lang sa tagal ng relasyon yung dalawa? Ako kasi sa totoo lang, hindi ko alam kung pagmamahal pa ba itong nararamdaman ko para kay Joshua o panghihinayang na lang para sa mga na-invest naming mga taon sa relasyon naming dalawa. Pero hindi naman tayo manghihinayang sa isang relasyon kung hindi na natin mahal ang isang tao, di ba? Kaya nga tayo nagtitiis sa ugali nila kasi ayaw nating mawala sila at matapos ang relasyon natin sa kanila. Pero magkaiba pa rin yun ang hihinayang ka sa nagmamahal ka. Nung tinanong kita kanina kung masaya ka pa ba kay Carmi, 4 na salita lang naman dapat ang sagot mo doon. Oo, masaya pa ako.
lahat. Pero hindi mo nasabi yun. Dahil alam mo sa sarili mo na hindi ka na sigurado sa nararamdaman mo para sa kanya. Pero hindi pa rin madaling bitawan ng isang matagal ng relasyon. Kahit naman ikaw, di ba? Hindi ka na sigurado kung mahal mo pa rin si Joshua, pero nagtagal pa rin ng ilang taon ang relasyon nyo. Tama ka dyan sa sinabi mo. Kasi kagaya mo, nangihinayang na lang din talaga siguro ako sa tagal ng relasyon namin ni Joshua. Pero hindi pala pwedeng palagi na lang ganun. Hindi pwede na palagi natin silang hayaan na kinakawawa tayo. Alam mo, naisip ko, bakit kaya hindi na lang maging tayong dalawa? Lasing ka na yata, Luz. Kaya kung ano-ano na yung sinasabi mo dyan. Hindi ako lasing, no? Seryoso ako sa sinasabi ko ngayon. Bagay na bagay kaya tayong dalawa. Sayang nga lang at nagkakilala tayo na may kanya-kanya na tayong karelasyon. Basta, if ever na mag-break kayo ni Carmi, nandito lang ako para sa'yo, ha? Maghihintay ako sa oras na pwede na maging tayong dalawa. Kung itsura lang ang pag-uusapan, Mama Mia, hindi hamak na mas maganda talaga si Luz kaysa sa girlfriend ko na si Carmi. Matangkad kasi si Luz, balingkinitan, mahaba ang buhok at singkitin pa ang kanyang mga mata. Kalug din siya at masayang kasama at masayang kakwentuhan. Kaya nga nagtataka ako kung bakit pinapabayaan ni Joshua ang relasyon nilang dalawa. Dahil sigurado kasi ako na maraming lalaki ang nag-aabang na pormahan si Luz sa oras na maging single na siya. Nang gabi nga na yun ay sobrang lapit na ng pagkakaupo ni Luz sa tabi ko, Mama Mia. Nilapit niya ang mukha niya sa mukha ko habang nagkukwento ng tungkol sa mga hinanakit niya sa kanyang ex-boyfriend. Gusto ko nga rin talaga siyang halikan noon. Lalo na at sinasabayan ko na siya ng pag-inom ng alak ng mga oras na yon. Hindi ko alam kung tinamaan na lang din ba talaga ako ng espiritu ng alak, pero iba na kasi ang dating sa akin ng mga titig na ginagawa niya noon sa aking mga mata. Para bang iniimbitahan niya na ako na halikan siya. Pero bago ko pa magawa yun, Mama Mia, ay nawalan na ng malay si Luz dahil sa labis niyang kalasingan ng gabing yon. At naisip ko na lang ang sinabi niya. Paano kaya kung nagkakilala kami na pareho kaming single? Magiging kami kaya? Mama Mia, naihatid ko na noon si Luz sa bahay nila, kaya alam ko na rin ang address niya. Pero nang maihatid ko siya sa bahay nila noong nalasing siya, iyon ang unang pagkakataon na nakilala ko ang ate niya. Nagpakilala naman ako bilang kaibigan ni Luz sa ate niya at sinabi ko na naparami ang inom niya ng alak kaya halos mawalan na siya ng malay. Nang maipasok ko na si Luz sa bahay nila ay nagpaalam na rin ako sa ate niya na kaagad ding nagpasalamat sa akin dahil sa paghatid na ginawa ko kay Luz. Umalis ako sa bahay ni na Luz na nagsisimulang maguluhan ang isip ko, Mama Mia. Para kasing paulit-ulit kong naririnig sa loob ng isipan ko ang naging tanong ni Luz tungkol sa relasyon namin ni Carmi. Kung mahal ko pa rin ba si Carmi at kung masaya pa rin ba daw ako sa relasyon naming dalawa. Doon ko rin nagsimulang maisip na parang tama nga si Luz na mas bagay kaming dalawa. At pareho kaming magiging masaya kapag kami ni Luz ang naging magkarelasyon. Hindi ako nakatulog nang dahil sa naging pag-uusap namin ni Luz ng gabing yon. Hanggang sa nakabuo na ako noon ng isang seryoso at malaking desisyon para sa sarili ko at sa relasyon namin ni Carmi.
Babe, hindi ka pa ba kakain? Sandali lang babe, may tinatapos lang ako dito sa laptop ko. Pero lalamig na kasi tong mga niluto kong pagkain oh. Paborito mo pa naman to. Mauna ka nang kumain babe, matatapos na rin naman ako dito. Ay, palagi na lang ba tayong ganito? Palagi na lang ba ako maghihintay ng konting oras mula sa'yo, Carmi? Ano bang sinasabi mo dyan, Roland? Di mo ba nakitang busy ako? Nakakapagod na kasi tong ginagawa mo sa akin eh. Nakaupo lang ako dito at naghihintay sa'yo ha. Pero feeling ko, pagod na ako sa ganitong routine ko sa buhay mo. Bakit? Sa tingin mo ba ikaw lang ang napapagod? Napapagod rin naman ako sa ginagawa ko, lalo na ngayon. Gusto ko nang magpahinga at tapusin tong trabaho ko. Pero hindi ko magawa dahil nanggugulo ka dyan. Ako pa pala ngayon ang magulo dito? Minsan na nga lang ako magsalita tungkol sa nararamdaman ko. Ako pa ang masama? O sige, ang sabi mo gusto mo nang tapusin ang trabaho mo, di ba? Pwes ako naman, gusto ko nang tapusin ang lahat sa ating dalawa, Carmi. Roland? Seryoso ka ba sa mga sinasabi mo? Oo, mukha ba ako nagbibiro? Nakikipag-break ka talaga sa akin ang dahil lang sa trabaho ko? Hindi lang to tungkol sa trabaho mo, Carmi. Tungkol to sa ating dalawa. Hindi kasi tayo pwedeng palagi na lang ganito eh. Na mas inuuno mo pa yung trabaho mo kaysa sa akin at sa relasyon natin. Akala ko ba naiintindihan mo yung sitwasyon ko? Akala ko naiintindihan mo na ginagawa ko to para sa pamilya ko at sa future nating dalawa. Ilang beses kitang inintindi, Carmi. Pero ni minsan, sinubukan mo ba na intindihin rin ako? Yung nararamdaman ko sa ginagawa mo sa relasyon natin? Yung effort ko na paulit-ulit kang intindihin? Sorry. Akala ko kasi ayos lang sa yung lahat. Na naiintindihan mo ko at ang ginagawa ko para sa future natin. Wala namang problema sa akin na simulan na nating magplano para sa future eh. Pero sana maisip mo rin na may present ba tayong dapat na pagtuunan ng pansin. Carmi, sa loob ng 10 taon na relasyon nating dalawa, wala ka nang ibang inisip kung hindi ang mga plano mo para sa future nating dalawa. Ni minsan hindi ka nga nag-effort na magpakasaya kasama ako eh. Kahit sa loob ng isang araw lang. Kagaya ngayon. Kasama nga kita dito sa place mo, pero ang isip at presensya mo, nasa trabaho mo pa rin. Roland, sorry na. Ayusin na lang natin to. Magbabago ako. Mag-a-adjust ako para sa'yo. Huwag mo naman basta tapusin na lang ang relasyon nating dalawa. Mahal kita at alam ko na mahal mo rin ako. Please, ayusin na lang natin to. Hindi ko alam, Carmi. Sa totoo lang, naguguluhan na rin ako sa nararamdaman ko. Siguro, bigyan na lang natin muna ng time ang isa't isa para makapag-isip. Baka sakali na maayos pa natin ang lahat sa ating dalawa. Pero sa ngayon, maghiwalay na lang muna tayo. Mama Mia! Sinubukan pa ni Carmi na pigilan ako sa gagawin kong pag-alis sa place niya nung gabing yun. Hindi ko na rin napigilan ang mga luha ko noon nang muli ko siyang kausapin tungkol sa pakikipaghiwalay ko sa kanya. Tinanong niya ako kung may ibang tao raw ba na dahilan kung bakit ako nakikipaghiwalay sa kanya. Tinanong niya kung may ibang babae na raw ba akong nagugustuhan. Hindi ko alam kung nagsinungaling ba ako nang sagutin ko siya na wala akong ibang babaeng nagugustuhan dahil siya lang ang mahal ko. At nang muli siyang nakiusap na ayusin ang relasyon naming dalawa, ay doon na ako umalis at iniwanan siya, Mama Mia. Nang mga oras na yon ay hindi rin ako sigurado kung tama ba ang desisyon na ginawa ko na tapusin na ang 10 taon na relasyon namin ni Carmi. Sobrang nagigilty talaga ako pero ramdam ko noon, Mama Mia, na hindi ko na siya ganun kamahal. Alam mo na, jumuti pa ako as tita ng tahanan kanina. Inasikaso ko muna yung pamangkin ko bago ako nakaalis. Ayos lang. Kararating ko lang din naman eh. Mabuti naman kasi akala ko ang tagal mo na naghihintay sa akin. Sanay naman ako maghintay, kaya okay lang sa akin yon.
Pero napansin ko, parang ang ganda ng mood mo ngayon ah. Halata bang masaya ako? Kumpara nung huling pagkikita natin sa bar last week, halata na masayang masaya ka ngayon, Luz. Grabe ka! Yun pa talagang araw na kinumpara mo sa mood ko ngayon. Pero pasensya ka na pala nun ha. Ang totoo, wala na nga ako masyadong naalala sa mga nangyari nung gabing yun. Basta, ang natatandaan ko lang, kasama kita habang umiiyak ako at nagpapakalasing. Oo, kasama mo nga ako. At nagpakalasing ka hanggang sa mawalan ka na lang ng malay sa tabi ko. Grabe! Nakakahiya talaga. Hindi ko na matandaan kung ano ang mga sinabi ko o kinuwento ko nun. Basta nang magising ako kinaumagahan sa kwarto ko, sinabi ng ate ko na ikaw nga raw ang naghatid sa akin pa uwi. Uy, thank you talaga, Roland, ha? Wala yun. Naiintindihan ko naman ang sitwasyon mo nung gabing yun. Kaya ayos lang sa akin. Bakit nga pala bigla ka nakipagkita sa akin ngayon? May good news kasi akong sasabihin sa'yo. Talaga? Actually, ako rin. May gusto rin sana akong sabihin sa'yo. Good news din ba yan? Siguro. Pero sige, mauna ka nang sabihin yung gusto mong sabihin. Mukhang kanina ka pa excited na ipaalam sa akin yan eh. Sorry, ikaw kasi talaga ang isa sa mga tao na gusto kong unang makaalam nito. Grabe. Ang sarap naman sa pakiramdam ng sinabi mo na yun. Para kasi nga espesyal kong tao para sa'yo. Espesyal ka naman kasi talaga para sa akin. Kahit hindi pa tayo masyadong matagal na magkakilala, ang gaan na kaagad ng pakiramdam ko sa'yo. Pero ayun nga, sasabihin ko na tong bagay na gusto kong i-share sa'yo. Gusto ko na isa ka sa mga unang tao na makakaalam na ikakasal na ako, Roland! Ano? Ikakasal ka na? Nagkabalikan na kayo ni Joshua? Oo, no isang araw lang. Hindi ko alam kung masyado bang mabilis ang lahat, pero hindi na rin kasi ako nakatanggi sa kanya. Pumunta kasi siya sa bahay at hinarana niya ako. Akala ko magsusorry lang siya at makikipagbalikan sa akin. Pero nung pumayag na ako na ayusin ang relasyon namin, doon niya na rin ako inalok na magpakasal na kaming dalawa. May dala siyang bulaklak at itong singsing na nasa daliri ko ngayon. Tapos ayun, tinanggap ko na yung wedding proposal niya. Grabe! Ang saya-saya ko talaga, Roland! Sobra! Masaya rin ako para sa'yo kasi alam ko na mas magiging maayos na ngayon ang relasyon yung dalawa. Ang tagal mo kayang hinintay ang oras na yan, yung maintindihan ka ni Joshua at mag-effort siya para sa relasyon nyo. Sinabi mo pa. Ikaw naman, Roland. Anong ako? Ano yung ikukwento mo sa akin na good news din? Ano lang. Parang yun nangyari sa inyo ni Joshua. Hindi ako nag-propose kay Carmi. Pero nag-usap kami tungkol sa relasyon namin dalawa. Nag-promise siya sa akin na mag-e-effort na siya at magbibigay na siya ng oras para sa amin. Talaga? Oh, nice naman. Nakakatuwa yan. Akalain mo yun, sabay pang na-resolve ang mga issue natin sa mga partner natin. Oo nga eh. Pero masaya talaga ako para sa'yo, Luz. Sana this time, mas maalagaan at mahalin ka na ni Joshua. Thank you, Roland. Basta huwag ka mawawala sa kasal ko, ha? Kailangan nandun ka kasi naging witness ka sa pagsubok na dumaan sa relasyon namin ng fiancé ko. Mama Mia, sobrang nagpigil talaga ako ng luha nang marinig ko ang magandang balita na tinutukoy ni Luz. Hindi ko alam kung bakit ako nasasaktan noon kahit hindi pa naman ganun kalalim ang pinagsamahan naming dalawa bilang magkaibigan. Siguro kasi umasa rin ako na pwedeng magkatotoo ang sinabi niya nung gabi na nalasing siya. Na siya na ang magiging kapalit ni Carmi sa puso ko. Na kaming dalawa ang bagay para sa isa't isa at mas magiging masaya kami kapag kaming dalawa ang naging magkarelasyon. Inisip ko noon na sayang at hindi man lang namin naranasan ang bagay na yon.
Kaya gusto ko talaga sanang ipaalala sa kanya ang mga sinabi niya sa akin nung gabi na nalasing siya. Hindi ko na lang ginawa dahil ayoko rin na magulo pa ang isip at ang nararamdaman niya. Mas lalong-lalo na ang relasyon nilang dalawa ni Joshua. Muli naman kaming nag-usap ni Carmi pagkalipas ng 1 linggo, Mama Mia. Muli rin siyang nakiusap noon na ayusin namin ang relasyon naming dalawa at balikan ko na siya. Pero sa 1 linggo na hindi kami nag-usap o nagkasama ni Carmi, marami akong na-realize para sa naging relasyon namin at sa sarili ko. Oo, nasaktan ako at nanghinayang sa mga taon na nawala para sa aming dalawa dahil sa pagkikipaghiwalay ko sa kanya. Pero hindi ako nagsisisi, Mama Mia. Mas nangibabaw ang panghihinayang na nararamdaman ko kaysa sa sakit at pagsisisi. At doon bumalik muli sa aking isipan ang mga sinabi noon sa akin ni Luz na magkaiba ang puro panghihinayang sa nagmamahal. At hindi tayo dapat nagtatagal sa isang relasyon na puro panghihinayang lang. Dahil matatali at masasayang lang din ang oras natin sa isang relasyon na dapat ay matagal nang tinapos dahil wala nang pagmamahalang namamagitan sa dalawang tao. Kaya kahit alam ko na masakit talaga para kay Carmi, hindi na ako pumayag pa na magkabalikan kaming dalawa. Alam ko naman kasi na pareho lang kaming mahihirapan kapag sinubukan pa naming ayusin ang isang bagay na matagal nang sira at kailanman ay hindi na maaayos pa. 3 buwan ang lumipas noon nang maikasal na si Luz kay Joshua. Muli akong nakaramdam ng lungkot para sa sarili ko at sa kwento naming dalawa na hindi man lang nakapagsimula. Pero nang makita ko kung gaano siya kasaya sa piling ng lalaking napangasawa siya, ay sigurado ako sa sarili ko, Mama Mia, na tama lang ang desisyon ko na hindi na sila guluhin pa. Ngayon ay 2 taon na rin akong single, Mama Mia. Wala mang babae na nagpapasaya sa akin ngayon ay mas natutunan ko naman na pahalagahan ng oras para sa sarili ko. Dito ko na rin tinatapos itong sulat ko at maraming salamat sa pagbabasa nito, Mama Mia. Ang inyong forever kapuso at forever kabarangay, Roland.